January 12, 1995, naglalakad-lakad ang apat na teenager na mga estudyante sa kakahuyan malapit sa campus ng University of Tennessee. Tatlo sa kanila ay sinasabing kabilang sa isang satanic na kulto at ang pang-apat ay isang teenager na nagmula sa Florida na sumama lamang para makalibre ng marijuana. Ngunit ang nangyari sa kanya sa kagubatan nung gabing yon ay nagdulot ng interes sa loob ng napakaraming taon. Ngayon tatalakayin natin ang isang kasuklam-suklam na krimen na ang nag-udyok ay selos. Si Krista Gail Pike ay pinanganak noong March 10, 1976 sa West Virginia. Siya ay pinalaki ng kanyang debotong Kristiyanong lola at ang kanyang naging playground ay ang slaughterhouse kung saan ay nagtatrabaho ang kanyang lolo. Bata pa lamang si Krista ay naabuso na ito umano ng kaibigan ng kanyang lola na si Ernest. At nakalulungkot, ito ay haka-haka na kung nangyaring pang-aabuso na ito ay maaaring nagsimula ito noong siya ay nakadiaper pa lamang. Sa edad na 12 ay namatay ang kanyang lola at pinaniniwalaan na sinubukan din ni Krista na kitilin ang kanyang buhay sa unang pagkakataon at ginawang lahat para lamang malagpasan ang pagdadalamhati. Lumala ang lahat nang lumipat si Krista sa kanyang ina na si Carissa na isang licensed registered nurse at isang alcoholic. Hindi naging maayos ang relasyon ng mag-ina. Makailang beses din dinala si Krista ng kanyang ina sa psychiatrist dahil sa lubha itong pasaway, ngunit wala ding nangyari para magamot ang mental health issues ni Krista. At mas lalo lang lumala ang sitwasyon dahil na rin sa iba't ibang lalaki sa buhay ng kanyang ina. Sa isang interview ay inilahat ni Krista na isa sa naging boyfriend ng kanyang ina ay pinapalo siya ng sinturon at ginagawan siya ng hindi mabuti. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay walang alinlangan na maimpluwensya sa pag-iisip ni Krista na maaring humantong sa kanyang malademonyong pagbabago sa pag-uugali. Nung tumuntong na sa edad na 18 si Krista ay nag-enroll ito sa Jobs Corps program sa Knoxville campus ng University of Tennessee. Noong dekada 90, inilalarawan ang Job Corps bilang nagbibigay ng vocational training para sa mga kabataang mahihirap at binibigyan sila ng pagkakataon para sa isang magandang karir. Nandoon si Krista para mag-aral ng nursing at sumunod ito sa yapak ng kanyang ina. Dito na makilala ni Krista si Colleen Slemmer na naka-enroll sa parehong program. At malabong sabihin na sila ay naging magkaibigan. Hinala ni Krista na tinatangka ni Colleen na akitin ang kanyang 17-year-old na boyfriend. Ang nasabing boyfriend ni Krista ay si Tadarrell Shipp. May isang pagkakataon na si Krista ay bumiyay pabalik sa kanilang bahay para magbakasyon habang si Tadarrell ay nanatili sa Knoxville. Dahil lang sa kawalan ni Krista ay agad na nabaling atensyon ni Tadarrell kay Colleen. Na maglaon na inamin din ni Tadarrell na may nangyari sa kanila ni Colleen noong bakasyon na yon. Ngunit hindi niya yon inamin kay Krista kaya hanggang sa paghihinala lamang ang nagawa nito. At ayon sa mga kaibigan ni Colleen na hindi totoong tinangkang agawin ni Colleen si Tadarrell kay Krista. Halatang may tensyon na sa pagitan ng dalawang kabataang babae. Ngunit tinangka ni Krista na ipaabot kay Colleen ang na sa pamamagitan ng pag-alok nito sa kanya at sinasabing mayroon pa siyang tinatago sa mga kakahuyan. Ngunit hindi yun ang tunay na intensyon ni Krista. Ang bag na damo na sinasabi niyang nakatago ay tanging rason lamang ni Krista para maisagawa niyang maitim na pinaplano kay Colleen. Noong mga nakaraang araw ay inamin ni Krista sa kaibigan niya si Kim na pinaplano niyang patayin si Colleen. Katunayan ay hindi lang si Krista nagpapahayag ng kanyang masamang interes, kundi ganon din si Tadarrell. Ilang araw bago ang insidente ay sinabi ni Tadarrell sa isa pang estudyante na kailangan niyang magsakripisyo ng tao dahil sa ang mga celestial na katawan ay nakahanay. Parte yon ng paniniwala ni Tadarrell bilang isang miyembro ng satanismo. Bandang alas 8 ng gabi noong January 12, 1995 at Huwebes, nag-sign out ang apat na estudyante sa kanilang dorm. Si Krista, Tadarrell, Colleen at isa pang kaibigan nila na si Shadola Peterson. Si Colleen ay umaasang magiging high kasama ang mga kagrupo at walang naging problema na pupunta sa kagubatan.
Dinala nila si Colleen sa isang liblib na lugar sa Tyson Park malapit sa campus ng University of Tennessee. Doon magsisimula ang karumaldumal na pangyari nung gabing yon. Nagumpisa ang tensyon nang umpisahang kumprontahin ni Krista si Colleen. Inakusahan niya ito na gusto ni Colleen agawin ang kanyang boyfriend. Ngunit itinanggi ulit ni Colleen ang akusasyon sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi sila pumunta sa lugar na yon para gumamit ng marijuana. May dalang kutsilyo para sa panghiwa ng karne at box cutter sina Colleen at Daryl. Habang si Shadola naman ay nanatiling nakatayo sa labas para magsilbing lookout. Biglang hinawakan ni Krista ang ulo ni Colleen at sinubsob ang mukha sa kanyang tuhod. Noong natumba na ito ay walang awa niya itong tinadyakan at pinagsusuntok ng makailang beses. Umiiyak si Colleen habang nagsisigaw, "Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Ngunit parang walang naririnig si Krista at tuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Habang nakahiga sa putikan at umiiyak ay nag-ipon ng lakas si Colleen para tumayo at nagtangkang tumakas. Ilang beses niyang sinubukang tumakas ngunit walang nangyari. Sa unang pagkakataon ay nagresulta sa paghiwa ni Krista ng mahabang sugat sa kanyang likod. Ang kanyang mga pagtatangka ay napigilan din ni Daryl. Nahumarang kay Colleen at inipat siya sa lupa. Dito na hinugot ni Krista ang box cutter at muling sinugatan si Colleen. Sa pagkakataong ito ay sa kanyang tiyan. Nagbakaawa si Colleen para sa kanyang buhay ngunit pinatigil siya sa pagsasalita ni Krista. Habang patuloy na nagsasalita si Colleen ay tuloy din na pagsipa sa kanya ni Krista sa mukha. Ang walang tigil at malupit na pagpapahirap ay tumigil sandali nang makarinig si Krista na parang maingay sa kalapit na kakahuyan. Naiwan saglit si Colleen na nakahandusay sa malamig at mamasang-masang lupa, habang si Krista ay panandali ang inusisa kung saan nanggagaling ang tunog. Di nagtagal ay bumalik na si Krista sa kinaroroonan ni Colleen at doon na niya nilaslas ng makailang beses gamit ang box cutter ang lalamunan nito. Nakapagtataka ngunit nakakuha pa ng lakas ulit si Colleen na nakaupo at nang makaawa para sa kanyang buhay at sinubukan pa ulit na makatakas. Ngunit nung paalis na ito ay agad na nakapulot ng bato si Krista at agad na ibinato kay Colleen na tinamaan ito sa likod ng kanyang ulo. Sinabayan din ni Daryl at hinampas din siya ng bato sa ulo. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minutes ay kinuha ni Daryl ang box cutter at inukit ang isang pentagram sa dibdib ni Colleen bilang kanilang huling marka. Ang medical examiner ay nagpatotoo kalaunan at nagsabing ang paligid ng bawat sugat ay mapula pa ang itsura, na nagpapahiwatig na ang kanyang puso ay tumitibok pa nung ginawa ang sugat. Dagdag pa niya na ang lahat ng tinamong sugat ay ginawa nung may malay pa si Colleen. Sa bawat laslas sa kanyang balat, tiyak na ramdam ni Colleen ang paghihirap sa lahat ng kakilakilabot na ginawa sa kanya. Siya ay nagdusa ng halos 1 oras bago kinuha ni Krista ang isang malaking tipak ng sirang aspalto at paulit-ulit na hinampas si Colleen sa ulo. Sa pag-iipon ng dugo ni Colleen sa malamig na lupa ng kagubatan, ang sakit at paghihirap niya ay doon na nagwakas. Habang nagbabantay, si Shadola ay kinaladkad ni Daryl at Krista ang katawan ni Colleen sa isang kalapit na lugar kung saan ay may kumpol na mga puno at inilagay siya sa ibabaw ng isang tumpok ng dumi. Ngunit bago umalis sa site ay kinuha ni Krista ang isang piraso ng pira-pirasong bungo ni Colleen at inilagay sa bulsa ng kanyang jacket bilang isang tropeyo ng kanyang ginawa. Di umano, naniniwala ang mga satanista na ang katawan ay dapat buo para makalaya ang kaluluwa. At sa pagkuha ng bahagi ni Colleen, ang kanyang kaluluwa ay mananatiling bihag. Pagkatapos ay tinanggal nila ang 2 sa kanyang mga ID card at isang pares ng itim na gloves na suot ni Colleen. Pinunasan ni Daryl at Krista ang putik mula sa ilalim ng kanilang sapatos at sa mga mantsa ng dugo sa kanilang pantalon sa pagtatangkang itago ang anumang ebidensya. Pagkatapos umalis sa liblib na bahagi ng campus, ay naglakad sila pamunta sa malapit na gas station para itapon ang ID cards at gloves. Mula doon ay bumalik sila sa kanilang dorm bandang 10:00 ng gabi na parang walang nangyari. 4 na tao na nag-sign out ng gabing yon, ngunit 3 na lang ang nag-sign in pabalik. Sa pagkakataong ito ay hindi nagalit si Krista gaya ng inilarawan ni Kim noon. Sa halip ay paikot-ikot itong sumasayaw, nakangiti at kumakanta. Parang batang sabik na gusto magpakitang gilas. Ipinagyayabang pa ni Krista kay Kim ang kabangisan na ginawa niya nung gabing yon.
Pinakita din niya kay Kim ang kapirasong bungo ni Colleen na kinuha niya. Ang katawan ni Colleen ay natuklasan kinaumagahan ng isang empleyado ng university. Sa unang akala niya ay nakakita siya ng bangkay ng hayop, ngunit nung nilapitan niya ito para makitang mabuti, ay laking gulat niya na hindi pala ito patay na hayop, kundi patay na tao. Alas 8 ng umaga ng January 13, 1995, dumating ang Knoxville Police kasama ng University Campus Police. Si Krista ay napaka-careless para sa taong nakagawa ng krimen. Bumalik ito sa pinangyarihan kinabukasan ngunit hindi ito pinapasok. Maya-maya ay naiwan niya ang jacket niya, kaparehong jacket kung saan niya inilagay ang kapirasong bungo ni Colleen sa loob ng administration office sa campus. Itinurn over ang jacket sa mga pulis at kasunod nun ay sabay na inaresto sina Krista, Tadarel at Shadola sa loob ng sumunod na 36 hours. Si Krista ang unang tinanong. Tinalikuran ni Krista ang kanyang karapatan na manatiling tahimik at inamin na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Colleen. Ang kanyang pag-amin ay umabot sa 42 pages. Natagpuan din ng mga pulis ang dugo ni Colleen sa pantalong ginamit ni Krista nung gabing yon. Dinala ni Krista ang mga pulis sa gas station kung saan nakita nila ang ID card ni Colleen at sinamahan din niya ito pabalik sa kakahuyan upang ilarawan ang mga nangyari. Sa dorm room ni Tadarel ay nakahanap ng Satanic Bible ang mga pulis. Ang paglilitis ay naganap noong March 22, 1996. Si Krista ay inusig ni Bill Crabtree, isang assistant ng Knoxville County District Attorney. Sa kanyang opening statement sa mga hurado ay sinimulan niyang ipaliwanag na ang kasong ito ay isang karumal-dumal, kasuklam-suklam, kasing sama o mas masahol pa sa anumang napapanood sa isang pelikula, nabasa sa isang nobela o napanaginipan sa iyong pinakamasamang bangungot. Sa panahon ng paglilitis ay walang tigil ang pag-iyak ni Krista sa harap ng courtroom. Ngunit walang epekto ang mga luha niya sa hurado. Dahil sa maikling oras lang itinagal ng mga ito para mapag-usapan at mahatulan siya sa parehong mga kaso. Inilarawan ng mga hurado si Krista na may malaanghel na mukha ngunit may demonyong puso. Si Krista ay napatunay nagkasala ng first-degree murder at binigyan ng death penalty noong March 22, 1996. Si Tadarel ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may posibilidad ng parol. At nakatanggap naman si Shadola ng probation dahil pumayag siyang maging informant laban sa dalawa. Nag-plead guilty din siya sa pagiging accessory sa krimen. Sa edad na 20 lamang, si Krista ang naging pinakabatang babae na hinatulan ng kamatayan sa Estados Unidos. Ilang araw lamang matapos nitong mahatulan ay nagpadala pa ito ng sulat kay Tadarel. Noong August 24, 2001, pagkatapos ng 5 taon sa kanyang sentensya, ay sinubukan ni Krista na pumatay muli. Halos naging matagumpay siya sa pagsakal kay Patricia Jones, isang kapwa bilanggo hanggang sa mamatay. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ulit ng panibagong paglilitis para kay Krista. Ngunit sa puntong ito ang kanyang defense team ay umapila sa federal court system. Hiniling nila na ang kanyang hatol ay habang buhay na pagkakulong lamang at hindi death penalty. Ipinaglalaban nila na siya ay may mental illness at ang parusang kamatayan na ibinigay ng Tennessee ay labag sa konstitusyon. Ngunit ito na ang huling pagsusumikap na kailangan ni Krista na makaawa para maligtas ang kanyang buhay. Ang legal team na kumakatawan kay Krista ay nakasentro sa kanilang depensa sa testimonya na nagpapatunay sa trauma na dinanas niya sa murang edad. Si Dr. Jonathan Henry Pincus, isang dalubhasa sa neurology, ay nagpatotoo sa appeals court na ang utak ni Krista ay underdeveloped ang frontal lobes. Ito ang bahagi ng utak kung saan ang function nito ay ang pag-solve ng ating mga problema, sa ating judgment kung tama ba ang ginagawa natin o mali, at paggawa ng desisyon. Ito din ang responsable sa ating emosyon at personalidad. Ayon sa doktor ay yun ang naging resulta sa pagiging alcoholic ng ina ni Krista nung siya ay pinagbubuntis pa lamang. Pinagtibay ng appeals court ang nakaraang desisyon at pinabalik si Krista sa death row. At si Krista ang nananatiling nag-iisang babae sa Tennessee na naghihintay ng execution. Bagamat naubos na niya ang lahat ng kanyang apila, pinanindigan niyang hindi siya dapat patayin. Sa ngayon, si Krista ay 47 years old na at naghihintay pa rin ang kanyang pagbitay sa Deborah K. Johnson Rehabilitation Center
na dating Tennessee Prison for Women at mapahanggang ngayon ay hindi pa nakatakda ang petsa ng execution para sa kanya. Si Tadarel naman na nasa 46 na ay nanililbihan pa rin sa kanyang life sentence na may posibleng parole sa Northwest Correctional Complex sa Tiptonville, Tennessee. At dahil sa minor de edad pa lamang nung nakonvict siya, kaya hindi ito pwedeng sentensyahan ng bitay. Siya ay posibleng makalaya simula sa huling bahagi ng 2026 ayon sa Tennessee Department of Correction.